Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kamakailan nga lamang binuksan ang major infrastructure project ng Mindanao kung saan natapos na ang pinakamahabang tulay na tinawag na Panguil Bay Bridge na magkokonekta sa mga probinsya ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Sa araw ng inaugurasyon ng nasabing tulay, pinapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng komento na feel nga di umano ng mag-asawang Marcos ang naging inaugurasyon ng major infrastructure project ng Mindanao. Ayon sa kanila, akalain mo tila itong si BBM daw ay tila inangkin na di umano ang nasabing proyekto na ito na pinangunahan ng groundbreaking noong November 29, 2018 nang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa ang namumuno sa ilalim ng kanyang programa na tinawag na Build program. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, para hindi raw mahalataan, abay binago na kasi ng kasalukuyang administrasyon ngayon na ginawa niyang Build Better More, na ayon sa ilan, ang ambag lang daw di umano kasi ni BBM rito ay ribbon cutting lang ng kanyang presensya sa pagbubukas nito sa publiko. At heto nga ang mga ebidensya at patunay na ang nasabing pinakamahabang tulay sa Mindanao na tinawag na Panguil Bay Bridge na ito sa Misamis Occidental ay naitayo sa ilalim ng Build program ng dating administrasyong Duterte. Di man sa kanyang panahon natapos dahil ang kanyang termino bilang Pangulo ay nagwakas. Dahil kung hindi niya sinimulan ang proyektong ito, tila wala rin namang tatapusin magandang proyekto ang administrasyon ngayon. At isama na natin sa naging saksi mismo ang nasabing governor ng Misamis Occidental na si Governor Philip Tan. Ayon pa sa nilabas na report online noon mula mismo sa PTV, ipinagmalaki ng Misamis Occidental ang isa sa malaking pamana ng administrasyong Duterte, ang konstruksyon ng bagong Panguil Bay Bridge. Ayon kay Gov. Philip Tan, noon ay pangarap lamang nila ito, ngunit sa ilalim aniya ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ay napondohan ng proyekto. Ang tulay na ito aniyang magdudugtong mula sa Tangub City at Tubod, Lanao del Norte. May haba itong 3.77 kilometro na mas mahaba pa sa San Juanico Bridge. Bukod sa mapapabilis nito ang biyahe mula Tangub City hanggang Tubod, Lanao del Norte, makakatulong din aniya ito upang mas mapalago pa ang kanilang ekonomiya. Lalo na't ang Region 10 ang itinuturing na fastest growing economy sa bansa. Unquote. Sa inilabas na report na ito ng PTV ay tila patunay lamang na under ito sa Build program ng dating administrasyong Duterte, na tila ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila inangkin di umano ito ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Kaya't napapatanong ang marami sa ating mga kababayan ngayon, bakit daw binago ng kasalukuyang administrasyon ngayon na ang proyektong ito ay under na di umano ng Building Better More. At heto pa mga kababayan ang tila isa sa magpapatunay na ang nasabing Panguil Bay Bridge ay under noon sa Build program ng dating administrasyong Duterte na tinawag na ngayong Build Better More. Narito ang naging pahayag ni Senator Bongo na tila laking sampal ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa kanya, longest sea crossing bridge sa Mindanao, Panguil Bay Bridge, binuksan na sa publiko. Kinumindahan ni Senator Bongo bilang Vice Chairman ng Senate Finance Committee at isang Mindanaoan ang opisyal na pagbubukas sa publiko noong September 27 ng Panguil Bay Bridge na nagkokonekta sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod, Lanao del Norte. Sa haba na 3.17 kilometers, tinagurian na longest sea crossing bridge sa Mindanao ang tulay. Sa tulong nito, nakakatawid na ang mga publiko sa Panguil Bay sa loob lamang ng 7 minuto. Hindi na tulad noon na umaabot pa ng 2 hanggang 2.5 hours ang biyahe sa pamamagitan ng pagsakay sa roll-on, roll-off Roro vessel o pagdaan sa 100 kilometrong haba ng Panguil Bay Road. Noong 2015, inaprubahan ng NEDA ang proyektong ito. Noong sumunod na taon, nilagdaan ang kasunduan sa pamamagitan ng gobyerno ng Pilipinas at isang Korean bank. Ginawa itong isang flagship project ng Build program ng Administrasyong Duterte. Noong November 28, 2018,
Pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang groundbreaking ng proyekto. Nitong September 27, 2024 naman ay opisyal itong binuksan ng Marcos administration bilang bahagi rin ng Build Better More Infrastructure Program. Ang pag-aproba, pagpondo at pagpapatayo nito noon hanggang sa pagbubukas nito ngayon ay inabot rin ng ilang taon at dumaan sa ilang administrasyon na nagsikap na maisakatuparan ang ilang dekadang pangarap ng mga kababayan natin sa Mindanao. Congratulations sa mga taga Lanao del Norte, taga Misamis Occidental at sa lahat ng kapwa ko Mindanaoan. Pahayag ni Mr. Malasakit, Senator Bongo. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman ito pinalagpas ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila na imbis na sa kasalukuyang administrasyon sila magpasalamat, ay tila mas pinasalamatan pa nila at pinuri si dating Pangulong Duterte. At ayon pa sa kanila, basta tatak Duterte, may build at pagbabago ang bansa, mapapakinabangan ng tax at hindi ayuda na pang isa o dalawang araw lang ubos na. Ha 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 ha. Sa comment section, puro pasalamat kay PRRD. Boom! Gising na ang mga tao. Totoo ngang hindi bulag at bingi ang ibang tao at alam nila kung sino ang dapat pasalamatan mula sa previous admin na drawing lang sana hanggang sa admin na natuloy ang proyekto at maraming nagawa hanggang sa puro pa picture at pag-claim lang ang ginawa. Ha ha ha. Salamat Tatay Digong, isa ka sa nag-push at nag-effort para matuloy ang project ng Panguil Bay Bridge. Yan yung legacy mo na di malilimutan. #former Duterte. Tunay na may malasakit sa Pilipino. The best president. Project yan ni FPRRD. Ano ba na build ni BBM kundi politiko na build sa kaban ng bayan para magnakaw. Kawawang Pilipinas, puro pandarambong at nagpapayamang politiko ang meron. Pakapala na lang na mukha basta puno ang bulsa nila. Sige lang, magpasasa kayo hanggat may makukuha kayo. Sana madala nyo yan sa unquote. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang joint manifesto na pinirmahan ng siyam na ex-cabinet secretaries ng iba't ibang administration na nananawagan sila ng accountability o kinokontra nila. Ayaw nila itong pangyayaring ito. Yung pag-transfer ng PhilHealth funds, yung halos 90 billion, pinalis sa PhilHealth at inilipat sa National Treasury para sa unprogrammed funds. Okay. So, ito po yung headline sa balita ng bilyonaryo. Accountability urged. Ex-cabinet secretaries oppose 90 billion PhilHealth fund diversion. Ayaw nila at nagkaisa sila na pumirma ng manifesto. Dapat daw ibalik sa PhilHealth. Dapat managot ang mga PhilHealth officials. Okay, so sino-sino itong siyam na former cabinet secretaries? Number 1, Cieleto Habito, former secretary ng NEDA. Ernesto Pernia, another NEDA secretary. Florencio Abad, secretary ng Department of Budget and Management. Enrique Ona, secretary ng DOH. Alberto Aldaba Lim, secretary ng Department of Tourism. Edelberto De Jesus, secretary ng DepEd. Diwa Gonigundo, deputy governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Joel Rocamora, secretary ng National Anti-Poverty Commission. And Alexander Padilla, former CEO and president of PhilHealth. Yun, mismong PhilHealth boss dati, CEO, president, isa siya sa pumirma na hindi tama yun. I think sa isang hearing sa Kamara ba o sa Senado, nagsalita yung CEO ng PhilHealth. Sabi niya, nautosan lang po ako. The president told me to transfer. I'm just a good soldier. Sumusunod lang ako sa utos. So, talagang, ano ito, sinadya na ilipat
Okay, so anong dahilan? Bakit itong siyam na former cabinet secretaries kumukontra? Sabi nila, the excess funds of PhilHealth should not be considered savings. Instead, they reflect the agency's failure to adequately expand its benefit packages. Kasi mayroong Department of Finance ba, memorandum o may kautosan na lahat ng savings, yung unused funds, ibibalik sa National Treasury para gamitin sa mga unprogrammed funds. Itong PhilHealth, nandun, 89.9, nakatiwangwang. Kaya lang, sabi ng itong mga former cabinet secretaries, hindi yung savings. Kapabayaan ng mga PhilHealth officials na ibigay ang benepisyo sa mga PhilHealth members, which is very correct. Ang daming mga reklamo na naririnig ko na halos wala silang matanggap na kung meron man kakaunti, kakapiranggot, meron ngang wala eh. Nakakalungkot po na pangyayari itong pagbibigay ng benefits para sa mga millions of PhilHealth members. Na matagal ibigay, kung ibigay napakaliit. Halos hindi mo maramdaman yung tulong. Tapos, nandun lang, nakatiwangwang 90 billion, tapos inilipat sa National Treasury, gagamitin na sa mga unprogrammed funds. Ano yun? Pang-ayuda na naman. So, salamat itong siyam na former cabinet secretaries. Iba-ibang presidente ang pinagsilbihan nila. I think from Noynoy, Gloria, Digong. Nagkaisa. Okay, so ano pang sabi nila sa kanilang there is a need. Ito, maganda. There is a need, sabi ng mga pumirma, to hold PhilHealth leadership accountable rather than depriving Filipinos of essential healthcare funds. Wow. Talaga. Panagutin. Ngayon, inimbestiga na ba ito? Wala. Iba kaliwat ka na ang investigasyon. Ito, wala na. Walang nakalimutan na. May nag-imbestiga nun. Mga senador. Yeah. Senator Bongo, Senator Jaime. Kaya lang, hanggang doon na lang. So, nasaan yung accountability? Sabi ng PhilHealth boss, sabi niya, inautusan lang ako. Tinawagan ako and I was directed, transfer. So, sino ang managot? Di yung nagutos. So, ano pa? They asserted, itong pumirma, PhilHealth must take immediate and effective action to utilize funds exceeding its reserve for the benefits of members. So, puros, dapat members ang isa alang-alang. Dinagdagan nga nila ang contribution eh. I think from 4%, ginawang 5% ng contribution. So, okay lang, yung magdagdag ka ng contribution, basta dagdagan mo naman yung mga benefits. Ito na nga, dinagdagan ang contribution, nabawasan ng benefits kasi nawala. I don't know saan nila gagamitin yung 90 billion pesos. Okay, dagdag pa nito. Okay, medyo nawala. So, sana may patutunguhan itong issue na ito. I think, meron nang nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Hindi ko lang alam kung kaninong grupo, but I'm sure, inireklamo na ito sa Supreme Court. Okay, the signatories argued that funding for other programs should originate from general appropriations, which Congress and the Executive choose not to pursue. Bakit pakialaman ang ng PhilHealth? Diba? Hindi ko maintindihan ang nangyayaring ito. Ang naghihirap ngayon, mga ordinary members ng Okay, so, ito pa. They pointed out that government's cash sweep of government's owned and controlled corporation is rooted in the insertion of pork barrel allocations. Ito na. Pork barrel allocations. Ito. Into the 2024 General Appropriations Act, which has displaced essential priority projects. Ito na. Yung isiningit na mga... So, talaga, nandyan pa rin yung pork barrel funds. Iba-iba lang ang pangalan. So, singit. Kaya, na-displace yung mga kaya nawalan ng pera ng
gobyerno, ayun, kung saan-saan naganap, pati PhilHealth, kinakialaman. So, yung bigla ang pagbenta ng gold reserves ng Bangko Sentral na hindi man lang tayo pinaala, ayun, itinago ba? Kung hindi pa yung mga private NGOs, yung best broker na mataan, nakita, no? Number 1, Pilipinas, 25 tons of gold binenta worldwide. Number 1 tayo. Magkano ang estimate na is 117 billion pesos. Estimate lang ito ng mga saan nila pupunta, saan nila gagamitin yun? Ngayon, nung nabooking, saka lang nagpaliwanag na strategy daw yun dahil habang mataas pa ang presyo ng gold, binenta. Saan gagamitin yung pera? Pera ng taong bayan yan. Gold reserve ng taong bayan yan. Hindi pag-aari ng mga governor sa central bank, mga board members. So, ito po ang mga pangyayaring masakit. Sana makorek ito. Sana may patutungan yung isinampang petition o reklamo sa Supreme Court at ibalik ang 90 billion para ang makinabang yung mga kawawang PhilHealth members. Pag-usapan natin ngayon ang isang good news at isang bad news. Tungkol ito sa wealth, financial assets ng mga Pilipinos. Sa Inquirer.net, ang title is Filipinos Wallets, Pater, tumaba, lumaki, but Philippines is still among Asia's poorest. Lumaki daw, according to Global Wealth Report na ginawa ng Alliance Global. Pinag-aralan ng 60 countries. Ang Pilipinas, lumaki ang net financial assets per capita. Ibig sabihin, per capita per family, lumalabas mataas ang financial assets, 121,000 pesos per capita. Kaya lang, sa kabuuan, out of the 60 countries na in-evaluate ng Global Wealth Report, Alliance Global, ang Pilipinas nasa kulela. Number 49 siya out of 60 countries. Ibig sabihin, nasa lower bracket, pobre pa rin. So, sabi ng Global Wealth Report na ito is, Philippines is still belong to the poorer countries in Asia. So, ano ang ibig sabihin nito? May yumayaman, may mga naiiwang pobre. At ang mga pobre mas madami in terms of number, millions, kumpara dito sa mga mayayaman. No problem. Ang growth daw, champion of growth daw ang Philippines. By the way, itong pinag-iusapan sa report is 2023 last year. Sabi ng Alliance Global, champion of growth ang Pilipinas. Mataas daw yung economic growth natin. Kaya tumaas ng 13.2% yung financial assets per capita ng bawat Pilipino. Kaya lang, maraming naiiwan. So, yung economic growth pala natin, hindi siya inclusive. Hindi, yung pag-asenso, hindi nakakarating sa mga laylayan. So, sino itong mga yumayaman, yung tumataba ang pitaka? Kasi Filipinos, wallets, pater, tumaba ang pitaka. Dumami ang laman, bank accounts, dumami. Ay, yung mga mayaman, yung mga nasa kapangyarihan, nasa gobyerno, yung mayaman. E paano ang nasa laylayan? Yun, ang sabi sa report, isa sa pinakapubring bansa sa Asia, ang Pilipinas pa rin. Hanggang ngayon. Okay. Malala ko noong ang golden years natin, yung after World War II, ang second richest country sa Asia, next to Japan is Philippines. Kasi ang exchange rate nung panahon iyon is $1, 2 pesos. 1950s. Noong 1959 man ako na ipanganak, malala ko is mga $1 is 8 pesos ng malala ko. Kaya lang, naabutan ko pa rin yung panahon na yung value ng peso napakalakas. Sintimo
balon ko noon, elementary, happy na ako pag bigyan ako ng baon ko na sintimo, ang dami ko nang mabibili. Anong ibig sabihin nun? Malakas pa ang ating ekonomiya by that time. Kaya, nung mga panahon na yun, 1950s, 1960s, makikita nyo, maraming mga in-chick, Chinese, umaalis sa China kasi by the time, hirap na hirap ang China eh. Tayo ang marangya, pumupuntang mga in-chick dito, nagsisimula lang sila ng mga, nagtitinda ng bila-bilaw. Yan ang mga kwento ng mga mayayamang Chinoy ngayon, mga may-ari ng Nemit, yung mga may-ari, simula lang sila sa mababa. Mahirap ang buhay nila noon. Tayo ang medyo mas magaan, kaya nagpupunta dito. At ano nang nangyari ngayon? Baliktad. Ang China na ngayon is second strongest, biggest economy in the world. Yung neighboring countries natin, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, sa atin, pumupunta sila daw ang mga domestic helpers natin muna. Ano na ngayon? Mga Pilipinos na, lumalabas na, nagiging domestic helper. So, ganun po ang nangyayari sa ating bansa. So, my latest survey, yung Think SWS, sinorvey, kumusta ang inyong kalagayan ngayon? Compare nyo last year, 2023, and sa ngayon, bumuti ba ang inyong kalagayan? Okay. Ito ang resulta ng SWS survey. 23% nagsabi naging mas malala ang buhay nila sa ngayon, 2024. And then 37% nagsabi, parehas lang yapon. That's no change. Why kausaban, why kalainan? So, yung naging worst ang kalagayan at walang asenso, that's 60% already. So, 39% lang nagsabi na bumuti. So, masiswerte itong 39% kung totoo ba na bumuti ba. Sila siguro yung nagkaroon ng magandang opportunity. Siguro nakapag-abroad. Kasi, ang karamihang mga Pilipino ngayon, yung hirap na hirap sa buhay, isugal na lang nila ang kanilang pamilya, kinabukasan, magpunta ng abroad. At makapunta ng abroad dahil may trabaho doon, ayun, maghirap. Kasi ang hirap yung mapalayo pa sa pamilya. At least, mas mataas ang sweldo doon. I think, ang domestic helper, abot ata ng 15 to 20,000 pataas ang sweldo. Pwede, okay na lang yun. Kaya maghirap ka, malungkot, mapalayo sa pamilya, at least nakakaipon. Na napansin ko nga sa mga kakilala ko, sa mga may kamag-anak, anak ba na nakapag-abroad, ayun, nakakapagdala ng pera at nakakaipon. So, ito, yung mga few Filipinos na umaasenso ang buhay, lumalaki yung income. But ang lumalaki ng income, wala nang iba, kundi ang mga negosyante, mga oligarchs. And of course, ang nasa poder. So, yun po ang masakit na katotohanan. Marami pa rin ngayon ang naghihirap. One of the poorest in Asia. So, maalala ko ulit si Mr. Larry Gadon, yung sabi niya na ang kahirapan, katang-isip lang yan. Punta kayo sa mga mall, puno ang mga mall, ang Jollibee, ang mga kainan, puno. Correct! Yes, puno. Kailangan nakakapunta doon, yung may pera lang. Mas marami ang hindi kayang mag-mall. Kung magpunta man lang doon, magpalamig lang, magpabugnaw. Kaya lang yung bibili, wala na. Kasi nga, sa sobrang kamahal ng bilihin ngayon, grabe, mahirap na. Tapos sabayan pa ng data ng NEDA na 64. Kapag may budget ka daw na 64 pesos per day sa pagkain, hindi ka na daw pobre. Ano ba yan? 21 pesos per meal. Naku, punta ka sa Jollibee, magkano ba ang kanin sa Jollibee? I think 15 or 20 pesos na, kanin lang yun. Ayan ang ulam mo. Sabaw o tubig. So, sana, itong global report na ito is a wake-up call sa ating administrasyon. Sana maging inclusive yung growth. Kasi, growth champion tayo, mabilis ang paglago ng ating ekonomiya ba o financial assets.
Kaya lang maraming naiwan yung mga nasa laylayan. Sana, ang mga nasa laylayan, huwag lang palaging ayuda ang ibigay. Ang ibigay sa kanila yung livelihood projects na pang matagalan na makakatulong sa kanila. Ang kasabihan nga is, don't just give them fish, but teach them how to fish. Yun po ang dapat na mangyari ng mga nasa laylayan. Bigyan sila ng opportunity para kumita at mag-improve ang kanilang buhay at para makaahon sa matinding kahirapan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!